verse 14. Kaduang Kronikas, chapter 7, verse 14. Second Chronicles 7, verse 14. Ato siya una basahon sa English na version, 2 Chronicles 7, verse 14. Ingon diri, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sa Bisaya, ukon ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kan ako sa akong pagpaubos ug ubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasud. Ako siyang gititulan, if my people will humble themselves. Kung atong makita igsuon, usa siya ka kondisyon. Usa siya ka kondisyon between sa katawhan nga pinili sa Dios ug sa Dios. If my people, ingon siya diri kung ang iyang katawhan o ang katawhan nga gipili sa Dios magpaubos, magampo, mangita kaniya, adunay commitment si Lord sa magkagusa. Ingon siya diri, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sa ato mga kinabuhi igsoon karon nga panahon, daghan tag mga challenges sa kinabuhi. Kitang tanan adunay lain-laing suliran sa kinabuhi. Sa ekonomiya, mga struggles nato sa atong mga financial, mga struggle nato sa ato ang moral, sa kinaiyahan, ug sa atong mga personal nga problema sa atong pamilya ug sa atong komunidad. Kitang tanan adunay mga kaugalingong mga suliran sa kinabuhi. Sa atong personal nga kinabuhi, naatay mga struggles sa sala, struggles financial, struggles sa tuang mga kinaiyahan, sa atong pamilya, sa atong komunidad. Kung daghan sa mga tao sa kalibutan, nga ang ilang solusyon nga ginapangita or ginahimo, ginasik is ang solusyon sa panggobyerno, teknolohiya, or kung unsa man ang mga butang ilang natun-an so panlining kamuntagon ang tulong sa Dios nagpahinumdum kanato nag-ingon nga ang tinuod jud nga kaayuhan sa atong kinabuhi naa ra gyud diha sa Ginoo. Wala sa atong panggobyerno, wala sa ato ang ekonomiya, wala sa teknolohiya or sa kung unsa man ang mga idea nga atong natun-an megsuon. But the true revival, healing sa atong personal, kinaiyahan, pinansyal, sa ato abakang pamilya, naargyo diha ang solusyon sa Ginoo megsuon. Amen. Kamaingon ta na dili unta magalisod atong nasod kung dili pakurap ang atong mga leader. Tinuod na dili unta na mahimong lisod atong kinabuhi karon kung wala ta nagpakasala. Dili unta ta maingon ani karon kung atong mga leader ingon ani ingon ana. Pero klaro kay igsoon nga ang pulong sa Dios wala siya nagisgot lang sa kinatibuk-an sa kanasuran. Kundi nagisgot siya kanimo ug kanako nga mga pinili ug tinawag sa Ginoo. Amen. Dili ni siya ingon nga
Sus, kung ang nasod lang nato, kung atong presidente, magpaubos lang sa Ginoo, mga nagpasaylo, mangita lang sa iyang naong, ayuhon ginunta niya itong nasod. But kung sa gingon niya, sa pinakauna, igsoon sa gingon, if my people, kinsa may ang katawhan, ikaw o ako, this is a personal igsoon nga pagpakig, biling niya sa Ginoo. Dili ni about sa itong silingan, alam kayo kung pananaw, nalitan ako kung antipara, dili ang kaklaman na dagko. Dili ni about sa imuhang imong isig kaigsuon, dili ni about sa itong presidente, dili about sa itong mga leader, mga senador. It is about you as people of God. Amen? Ikaw ni, ako ni, kita ni, magisultian sa if my people, kung si Pastora Chang magpaubos lang, magampo, maghinulsol, mangita sa kong naong, ayuhon ako ang iyahang kahimtang. Ato i-take it soon as personal na kondisyon sa Dios, mensahe sa Dios sa matang usa nato. Kay kani siya nga verse igsoon, kani nga passage so many times na ko niya kadunggan ang ginapost sa Facebook, murag ginamin kanunay sa kinatibukan. Nga unta mamaayo ang atong nasod, mamaayo atong lungsod kung magpaubos lang yun ang atong mga leader. How about you? This is a personal na message ni Lord para nimo o para ako. Ingon siya, if my people, kung ikaw, ako, magpaubos lang sa Diyos, mangita kaniya, maghinulsol, o mubiya sa mga sala, then pamation ta sa Diyos, gikan sa langit, pasayloon ta sa Diyos sa itong mga sala, ug ayuhon niya ang atong kinabuhi. Tulong ang kondisyon, commitment ang isaad sa Diyos na ato nang tagtagtagtarong may suon. Again, sa itong kinabuhi, kapangita tag solusyon sa kalibutan na pamaagi. But adunay gihatag ng mensahe ang Diyos sa katawhan, dili lang kaniadto, but karon present kita mga isuon ng katawhan sa if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then ang saad sa Diyos, commitment sa Diyos, I will hear from heaven. Tungkol pa sa Diyos, I will forgive their sins. Pasayloon niya itong mga sala and will heal their land. Ayuhon niya atong mga sakit, ayuhon niya atong mga kinaiya, ayuhon niya atong mga financial status, ayuhon niya atong trabaho, ayuhon niya ang atong pamilya, ayuhon niya ang tanan-tanang butang sa atong kinabuhi. Amen? Kuning land ngayong gingon diri. Dili lang ni kay ayuhon niya ang nasod sa Pilipinas. But personally, so nga message ni Lord sa tanan niyang katawhan. Amen. Tulo, kabuok. Kini nga verse igsuon sa 2 Chronicles 7 verse 4, dili lang istorya sa Israel kaniadto pero usa ka timeless. Meaning karon ug sa umaabot nga generation sa tanan nilabay, sa tanan nga naa karon present ug sa umaabot nga katawhan sa Dios. Mo niyang mensahe pagpahinumdum nga kung kita magpaubos sa Dios, mag-ampo sa Dios, mangita sa Dios, mubiya sa itong mga sala, ang Ginoo mo tubag ka na ito, upasaylo, muayo sa atong mga kinabuhi. Kitang tanan, adunay mga troubles sa kinabuhi karon. Lain-lain lang, dili pareho. Naayuban nga, guba ang atong kinabuhi sa balatian. Guba atong kinabuhi sa utang. Guba atong kinabuhi sa kinaiyahan sa sala. Guba atong kinabuhi sa bisag unsa nga resulta sa atong mga desisyon sa kinabuhi igsoon. But adunay kondisyon si Lord sa atong matag kinabuhi. Dili gusto ni Lord na magpabilin sa atong kahimtang karon. Naa siya
He offered His forgiveness. He offered His pagpamati and healing sa atong kinabuhi. Amen. Iyan ang commitment. Pero naano siya kondisyon sa ato. Morning number 1 yung giingon igsoon, humility before Him. Kung gusto nimo mamaayo imong financial status, imong lawas, ibalik, imong pangandoy, imong pagpangalagad, mamaayo ang dagag sa imong pamilya, imong bana, asawa, unsa pa man klase nga giguba sa yawa sa tong kinabuhi. Ingon siya, number 1, if my people will humble themselves. Usahay dili ang kaayo, dili pagyapon hangtod karon ang kaulian, ang pakalingkawas, kay dili pamangyapon hangtod karon ang paubos sa tubangan sa Ginoo. Ingon sa James 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaluyan, grasyahan sa Ginoo ang mapa-ubsanon. Dili kaya lang taon ni Lord na mag-antos ta, magpaubos lang ta sa iyang atubangan. Makita nato sa kinabuhi atong duha ka tao, itong Pariseo o katuang kubrador sa buwis. In Luke 18 verse 13, makita natong storya dito, nag-ingon ang katuang kubrador sa buwis, ako, Diyos, nagpasalamat kanimo, kay ako dili kawatan, limbungan, ako naghatag sa akong ikapulo. Ningon po ang kubrador sa buwis nga dautan na tubangan sa tao. Namuktok sing-kasing nagingon. Dili gani makayahat at tubangan sa Ginoo. Pero nagingon, pasaylo ako o Diyos sa akong mga sala. Mauninoy mas ikaluyan o gihigugma sa Diyos. Amen. God opposes the proud and give grace to the humble. Usahay ang healing kakadili because ang bugiro tatubangan sa Ginoo. Bisa na lang pagluhod niya para mangayo og tabang nga Lord. Ayuha ko. Pasaylo ako sa akong mga sala, Lord. Bunga ni sa akong mga desisyon, gikaon, gibuhat, yuna-una, gibati, bunga ni tanan sa akong mga sala, pamaagi nga akong gisunod. Wala ako nagpaubos kaya nimo. Nagsaad ang Diyos na sa tanang magpaubos if they humble themselves. Ingon siya, upat yung saad, pasayloon, dunggon, pasayloon, tubagon o iyahang ayuhon na isuon. Hello! Mapinansyal man, balatian man sa panglawas man, unsa man nga klase sa matang, sa mga butang na gusto ni mo nga mamaayo, o ayun sa Diyos, igsuon dili na to na maangkon until the moment na magpaubos ta at tubangan sa Ginoo. Amen. Pasaylo ako, Lord. Sige ra ko gagasto. Mas panahon pa na ako ang mga butang sa kalibutan kaysa paghatat nimo. Sige ra na akong kawaton, akong tithing. Mas kawaton na ako kung panahon para nimo, kay para overtime na ako. Hindi sultana na ako'y talent na magamit kay leader ko, kay kuan ko sa church, pero ako gihapon gihikaw diya nimo. Ang bugta tubangan sa Ginoo igsoon. Ingon siya, if they humble themselves. Wala gikaayuhan, walay revival igsoon, hangtod ta dili magpaubos sa tubangan sa Ginoo. Ikaduha, nga iyang gisugo, prayer as dependence to Him. Ingon siya dara, di ba? 14, ungkon ang katawhan aktigit. Ang akong itaw mudangop ka na ako sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang sala. Prayer, mudangop ka na ako. Magpaubos. Ingon siya in Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Usahay sa mga trouble sa itong kinabuhi, kita rin diskarte. Dili na to dadun sa pag-ampo. Dili na to dadun diya sa pagpangaliya sa Diyos. Muna magkayon pa nga wala magiging kaayuhan, nganong lisod gyapon, nganong inani gyapon, gidala ba na to na diya sa mga pag-ampo.
Ingon siya sa Matthew, wala imposible kaniya. Amen. Malipay siya sa mga pag-ampo sa taong matarong. Ang pangutana nag-ampo ba ta? Sa mga problema sa itong kinabuhi, gidala ba nato na sa mga pag-ampo? Kaya nagsaad man siya nga iyatang bunggon. Iyatang ayuhon. Kung kita mubangop lang yan ganyan. Prayer is an act of humility. Amen. Sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi, dili na ito ilho na kaya na nako ni, hindi na ako mag-ampo. Sa amo pang prayer meeting kahapon sa mentoring, among topic is about hugot, ano to? Pagsalig sa Diyos sa prukos mong kasing-kasing. Sa pagsalig, igsuon, dili lang na tagpisuhon lang, dili lang tagjison lang ang pagsalig, pabugusay gayon igsuon. Pag kinasing-kasingay, bisag wa na kay makita ang rason nga saligan ng Dios, hingpit gyapon nimo siyang gisaligan. Kay ingon siya wala lay makapahimuot sa Dios kun dili pagtuo. And ang pagsalig is bunga siya sa pagtuo. Amen. Isang at sa Ginoo. Pero matingala ta na putlan nga puta bisag 200 ra. Na-experience ko na simbahan mo. Naputlan mo kang simbahan. Kaya naman, nilila na ako na una-unaon. Pero ang Ginoo gusto niya, igsuon nga mahimot ang dependent, kanunay ka na prayer as dependent. Unsa kagamay nga butang. Atong isang at niya niya igsuon. Because atong giila, na siya yun ang makahimo sa tanan sa itong kinabuhi. Kana bitong bisag unsa kagamay. Lord, magsakay ko karon bisag bayag. Dependent kanunay, ganahan ang Ginoo na. It's an act of humility nga sa tanan na itong buhaton. Huwag kita'y mahimo igsuon. Worship team, mga alagad sa Ginoo nga gigamit niya. Kasi makaingon pa nga, kaya na ako ni kay experiensyado na ako. Di na ako magkampo, di na ako mag-devotional. Diba? Akta sa pagkahambog at tubangan sa Ginoo. Isa ay naata sa mga papaiswila. Kaya rin ako na vision. Kaya rin ako ni, way ampo-ampo. Way damop-damop sa Ginoo. Magluon na ko kay para wala kay gusto sa Dios igsuon nga sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi. Mahimo tang mainampuhon. Sige kaya do not be anxious. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa hinuon ang ining tanan diha sa mga pag-ampo. Gusto sa Dios nga bisan unsa kagamay sa atong mga panginahanglan, mahimo tang prayerful diya sa Ginoo. Amen. Because prayer is an act of humility tubangan sa Dios. Natay madungog nga mga problema sa panimalay, dagko na to kanunay pag-ampo ang atong dampanan sa atong kinabuhi. So, nanaganing gamay bation, may sakit ang kuan, mahimo na duol din sa prayer. Prayer dayon ang damupan. Nanagani mga kuan panginahanglan prayer dayon. Say danag di kong kapakyas ba say ka-anxious ko. Na murag kataranta ko, karatol ko. Ang kapitir na rin ko dayon. Tinuod gyud ang ingon si do not be anxious. Dili ayo pagkagul. Gusto sa Dios i-offer iyang tabang nato ingon siya ay pagkagul dadra sa pag-ampo. Pero kita ato ginagkuptan ang tanan. Bigyan na to buhian niya sa Ginoo. Hello? Gusto sa Dios nga mahimot ang humble diha niya. Example ini igsuon si Hannah. In 1 Samuel 1 verses 10 to 20, makita na to diya. Gitamay si Hannah kay di siya pakaanak. Nahasol kay siya. Pero luyo sa tanan, asa siya nagpaingon. Niadto siya simbahan. Nag-ampo, kibot-kibot yung baba, alaan sa gubog. May dangop siya sa Ginoo. Wala siya niadto dito na sasayaw siya dito sa mga unsa ba. Kaya naman ito yung mga pamahagi karon nga magsayaw doon kung magkasimpinta sa mga tumitong na posisyon. Kaya mabuhos do kada na. O unsa ba ka mga pamahagi ni mong himuon. But si Hannah, gidala na niya sa mga pag-ampo. Pila ka years wala siya nakaanak, gitamay siya. Pero diha sa mga pag-ampo, sunod na breakthrough sa iyang pagkatao na buhos siya.
di tagpakatrabaho, di tagpakapasar, di taglambog sa panegosyo, di kita pakalingkawas dali nga sala, di kita tungod kay ang tanan igsuon gusto sa Dios tan-on nato diya kaniya as nagpakita na kita dependent diha sa iyang tabang nato. Amen. Ingon siya in John, wa mo'y mahimo kung wala ako. Ingon na igsuon. Kung wala kita'y ampo-ampo damag sa Ginoo, wala gyud ako ginang experience na pag bitter na kay ka, pag di ka ninani mo dagod sa pag-ampo, di gid na mawala tibo adlaw. Pero once imo nang ludahan niya sa pag-ampo, igsuon makaingon gid ko gamaanan gyud ang pag-ampo. Nagi kagaan, nagi refreshment, nagi kusog, nagi kalinaw nga imo mabati igsuon. Ako ginang masinapi. Di man kita exempted sa kalisod, balatian, kawan-on, trouble sa kinabuhi. Pero sa panahon nga ito nung tatuon niya sa mga pag-ampoy igsuon, nagi kakong gahong. Nagi kayo mo. Prayer is the oxygen of the Christian life igsuon. Sa'yo masubukit na matag tukon, matag di ka ginawa. Pero diya sa mga pag-ampoy igsuon, na-supply ang Diyos. Amen. Ingon siya, taste and see that the Lord is good. Suluyin lang. Yang ablihan, yang gingharian sa langit aron lamang tagbuon na itong mga panginahanglan. Ikatulo, ngayong giingon igsuon, kung magkatawan nga akong tinawag, dangot ka na ko sa akong pagpuso, ubiya sa ilang mga sala, and mangita ka na ko. Seeking God's face. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kung mangita ka kanako, makakaplag ka. Kung ang imong pagpangita, kinasing, kasing. Si Moses bitaw sa Exodus 33 verse 15, yun siya, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ingon ana, kadependent si Moses sa Ginoo nga, Lord, kung di mini ko ubanan, ay na lang migdal adri. Ingon ana, ang tanang-tanoy, suon na, inanak ka mainaghupod sa presensya sa Ginoo. Pero usahay mo lagkaw na ganyan. Kauban atong mga kuwan na rin. Natay mga opisyalis kauban. Natay mga cookie kagabihin, cookie. Kung sa na oras ka naguli kaya, ay kabalakati kay sila naman siya magal sa kukaway, mga barkada kay mga pulisman. Ako siya gignan, pag unsa man ang pulis kung ay ginuusin mong kinabuhi. Bisan pagpalibutan kaniha kung ang yawa pwede mo atake nimo, di kay mahimo kung wala protection sa Ginoo. Sa itong kinabuhigson, usahay kang pantita kay ato apelido inani, ato kaliwa inani, natanaan sa ato itong confidence. Pero ang Kristohanon nga naay tinguha kanunay sa pag-uban sa presensya sa Ginoo, sigurado yun ang kinabuhi. Bisan asa tadagun, basta ang naong sa Ginoo, ingon bitaw si David, naa na sa ako tanan palasyo, mga tao, kadaugan. Pero ningon siya, Lord, akong usa nga request nimo, nga Lord, magpuyo ka sa akong kasing-kasing. Nga magpuyo ang imong presensya sa akong kasing-kasing, Ginoo, because wala gyud maikakumpara sa presensya sa Ginoo. In His presence, naaragid sa iya ang atong tinuod nga kalinaw, kalipay, kasiguruhan sa kinabuhi. So, seek her, o seek Him. Ingon siya, mudangop ka nako sa dakong pagpaubos, mangita, ug mudangop ka nako. Seek my face. Gusto sa Dios nga ato siyang pangitaon. Amen. Diya sa itong mga pag-ampo, pagdaig, atong ginatinguha nga ang presensya sa Dios, atong masinati, bisog kalipay na sa Dios. Ang presensya sa Ginoo mao ang pinakadako nga panalangin sa atong kinabuhi. Wala man sa atong tanan bahandi ng kalibutan. Pero kung na ang presence ni Lord, bisag pubrita, natay kalipay. Amen. Kay mao nay bahandi sa atong kinabuhi. Ikaw pa tigsuon, turning from wicked ways. Muni ang gingon diri, o mubiya sa ilang sala. Usahay ang mga problema sa kinabuhi, dili ka kasulbad-sulbad.
because dili pa nato gakatugyan sa Ginoo ang atong mga dili maayong binuhatan. Turning from wicked ways. Kung ito na mag-pray ta sa naibalatian, ginapahinulsol na to una. Because usahay, ang mga trouble sa itong kinabuhi, bunga na sa sala. Amen. Ingon siya, if my people will humble themselves, seek my face and turn from their wicked ways. Nagidad to ang gingon nga biyaan gid ang sala. Amen. Biyaan gyud ang sala. Ingon gid siya nga ang paghinulsol dili lang siya igsuon paglitok sa Dios nga pasaylo ako Ginoo. But ang tinuod nga paghinulsol mao gid ang pagbiya sa sala. Talikdan gyud ang sala. Repent then and turn to God. Kung mubiya na mo, balik din sa Ginoo. So that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Acts 3:19. Dili enough na nag-ingon lang ta nga pasaylo ako Lord. Pero kinanglan biyaan gid nato ang atong mga pagpakasala. Sa Nineveh may igsoon, makita nato ang Sodoma, Gomora, gidayon gid sa Ginoo ang pagsilot nila. Amen. Pero usa sa warningan sa Ginoo na silutan isang Nineveh. Hello. Ang Nineveh. Pero nadunggan man nato nga gisilutan ang Nineveh? Wala. Because ingon diri sa Jonah 3 verses 5 to 10, naghinulsol sila sa ilang mga sala. Ug wala buhat sa Dios, ugi gidayon sa Dios ang iyang silot sa atong mga kinabuhi. Na ay mga silot nga intended para sa ato-ato sa atong mga sala, pero tungod sa atong pagpaubos o paghinulsol sa Dios, dili na niya gadayonon. Kay ang Dios may gugmaon pero musilot gid siya igsuon. Amen. Usahay pod kanang mga silot nga iyan ang ipatagamtam nato. Dili na siya muhunong until the moment na dili kita mobiya sa atong mga sala o sa mga butang nga gusto ipabiyaan sa Dios nga kanito. Kalisod, sakit, kasamok, kanang tanan bunga na sa sala mga igsuon. E kung atong pamalandungan dito ang Nineveh, nahimo silang secure, na safe sila tungod kay nagpaubos sila atubangan sa Ginoo. Kung atong nang basahon atong nagtawon Jonah 3 5 to 10 na igsuon. Jonah 3 5 to 10. Dahil sa 10. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalinisang nga silot. Amen. Kung naaman ta sa sala pa karon, so ayaw hulata nga buhian sa Dios ang iyang silot. Atong paningkamutan uban sa tabang sa grasya sa Dios nga mabiyaan nato tungod kay kita ra gyapon mag-suffer so. Kung unsa man imuhang nabuhat sa Dios, ikaw lang nasayod ug ang Dios niana. Ayaw barter ang mga panalangin, mga may butang nga gianda para nato, para nimo igsuon tungod lang ana nga sala. Amen. Sa pagbiya sa sala nagi panalangin. Sa pagbiya sa sala nagi panalangin. Di man ta exempted sa sala. Kitang tanan. Bisag pastor na niya nagyapon tay sala. Pero nakalamig suon nagsaad ang Dios, nagcommit siya. Kung biyaan lang na nato. Dili gid siya magikaw ng suon sa pagtuman sa mga saad sa kinabuhi. So God's response sa iyahang pulong, He will hear from heaven. Si Hannah gitubag niya, gitagaan niya ang anak. He will forgive their sins, diba? Ang mga taga-Nineveh, yung ipasaylo. Ang prodigal son, diba? Katong anak nga nibiya sa iyang amahan. Iyang ipasaylo, tungod kay nibalik, manong nagpaubos. He will heal the land. Ang Nineveh, yung gi-heal. Iyang gi-spare ang city igsoon. And ang Israel, under sa kingship ni Hezekiah, so on in 1 Kings 19:32 to 36, God delivered them from Assyria. Gihimo silang gawas nun, madaugon. Tungod kay
nagsangpit man si Hezekiah, nagpaubos man siya tubangan sa Dios. Again, ang kaayuhan, ang breakthrough, ang healing sa itong kinabuhi, financially, physically, spiritually, unsa pa nga klase nga trouble, delays, suffering sa imong kinabuhi, maputol lang na, maundang lang na. Kung una igsuon kita magpaubos sa Dios, mudangop kaniya, mangita kaniya, o magbiya sa atong mga sala. Amen. Nakuha na ito mga igsuon. Kini nga message, dili lang ni para sa nasod sa Pilipinas, dili lang ni sa ubang tao, but this is for you and for me, mga igsuon. A timeless nga commitment ni Lord sa tanan nga tao, kikan kani adto karon og sa umaabot mo gid ni ang commitment sa magpaubos na mo, kaluyan tagid mo. Mangita lang mo, makakaplagin mo nako. Mobiya lang mo sa inyong sala, ayuhon tagid mo. Adunay kondisyon, adunay angay buhaton isod. Sa imong sitwasyon ug sa among sitwasyon karon, naatay angay buhaton. And Lord, the Lord is faithful sa iyang saad ug commitment, kay di siya makakon nga Dios may suon. Naagid siya breakthrough nga himuon sa atong kinabuhi. As I end, ang pulong sa Ginoo klaro, kung ang katawhan magpaubos, magampo, mangita sa ingawong, mubiya sa sala, siya mutubag, mupasaylo, ug muayo sa atong mga kinabuhi. Atong pagpakan ang kaayo sa atong buhi nga Dios, igsuon, magampo talon, salamat sa inyong pulong God. Lord, nakita namo ang imuhang Ginoo na pagkamaayo nga Dios pinagi sa imong pulong.